Hello, so ito yung reading for Virgo. Ako po pala si Madam P. Simulan natin yung reading para sa'yo. General love reading to, guys. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. Kung makakarelate ka, pwedeng hindi 100%. So, bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Medyo luma tong gamit kong card, guys, ha. Pagpasensyaan mo na lang. Medyo mahirap siyang i-shuffle. Anyway, pa-comment na lang dyan sa bakit po heart-heart lang smileys. Malaking bagay yun sa akin. Ayan. So, simulan na natin yung reading mo. Kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng person mo yon. Kahit sinasabi kong person mo, pwedeng ikaw yon. Ayan, pwede magkapalit-palit ang sitwasyon. Depende sa nangyayari sa'yo. So, bala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon or sa reading na ito. Sana mag-comment kayo dyan sa baba kahit po heart-heart lang, guys. Madam P, i-search nyo rin yun sa Facebook. Meron akong mga sinishare dyan na hindi ko na i-share dito sa channel na ito. TikTok, Unipri, UNIPRI. Okay. Doon ka rin pwede mag-inquire ng personal reading. Five of Wands. For Virgo, please. Yan. Nakikita natin, you are born a fighter. Tsaka talaga ilalaban mo eh. Pag may mga bagay kang gusto, giniit, gagawin mo talaga yan eh. Ngayon, gusto mo ng pagbabago and you're making changes. Ay, iba sa inyo, nakamoy nga pala ako ng gamot. I don't know kung habang bago ka manood na reading na to or habang nanonood ka ay nagtatake ka ng iyong gamot, medicine. So, for what I can see here with the Five of Wands and the Wheel, ginagawa mo yung best mo ngayon para mabago yung buhay mo. No? Kumbaga, bahala na kayo dyan kung anong iisipin ninyo. Or with regards to mga kalaban, kaaway, ayan, sa industriya, kung ano man yung karir mo, bahala, wala ka na pakila sa kanila. Parang para sa'yo, bahala kayo dyan. Basta ako, gagawin ko yung dapat kong gawin para mabago yung sitwasyon, para mabago yung pangyayari sa buhay ko, ayan, or sa karir ko na ito. So, you're making changes. Okay? And yung iba naman sa inyo, pwedeng, ayun, nasimulan mo na yung pagbabago mismo sa sarili mo, yung paglalabas ng sarili mo, yung sabihin na natin kapal na muka, yan. Kailangan naman talaga yun eh. Kasi kung wala ka nun, walang mangyayari. Diba? Kasama yan, hindi pwedeng hiya na lang ng hiya. Walang mapapalayang hiya na yan. So, you do have the strength card for the sign of Virgo. Two of Wands. Also, check your sun, moon, and rising, guys. Two of Wands. The Devil is here. Bottom of the deck is the Empress. Ayan. So, nakikita natin with the Strength card. Yung person na to, ano siya, parang may mga hinihintay siya sa'yo. Or hinihintay ka niya. Pwedeng sa connection ninyo, the Empress is here. So, talagang this person is fascinated. Gusto ka niya, attracted sa'yo physically. With the Devil, I feel like, siya kasi yung tipo ng tao na, nakakuha tayo ng energy dito na manipulative. Or hindi naman manipulative na na in a bad way. Pwedeng sabihin na natin, gusto ko kasi pag akin ka, akin ka. Parang bad boy, bad girl kind of energy. Parang ganun. Tapos may plano siya.
Kaya lang with the strength card, parang nagmamatigas tong taong to sa ngayon. Ayan. Tapos kung ano yung gusto niyang or sasabihin niya, gusto niya yun, masusunod siya. I mean, hindi lang sa'yo, but pagdating sa overall, pagdating sa relasyon. No? Gusto niya siya yung may hawak or siya yung... Paano ba sasabihin to? Siya yung nasusunod. You know? Nakalimutan ko yung tawag doon eh. Hindi ko, alam ko yung tawag doon, pero hindi ko mabanggit. Kung merong submissive, yung kabaliktaran ng submissive. Okay? Yon. So, gusto niya siya yung may power pagdating sa relationship. And pwede ngayon, may mga bagay siyang hinihintay pagdating sa connection ninyo bago siya mag-step in or bago niya ilabas ang sarili niya sa'yo. So, ano emotion niyo sa isa't isa? Queen of Swords, King of Wands, Three of Swords, and so, a lot of you is pwedeng kina-cut off mo tong person na to or nag-let go ka sa kanya, hinayaan mo na lang siya kasi natutunan mo ng maintindihan yung sarili mo at natutunan mo na mag-focus sa sarili mo, parang ganun. And ngayon parang hindi mo na muna para ibaba ang sarili mo. Kasi of course, pag gumawa ka ng actions sa kanya, pwedeng kapalit nito, kailangan mong kainin yung pride mo, parang ganyan. Pero hindi, ngayon kasi mas mataas yung pride mo ngayon. So, nandun yung kinakat off mo yung person na to because yun nga, parang nakuha mo yung self-respect sa sarili mo ngayon. And then, ngayon, nasasaktan tong person na to kasi feeling niya naka-move on ka na or nagmo-move on ka na. Or nasasaktan siya kasi gusto niyang bumalik. Ganun yung energy eh. Yeah, death and rebirth. So, pwede nagkakaroon kasi ng ending or separation sa inyo. So, nasasaktan siya na in a way, I feel like inilaban mo siya dati or in the past. So, ang weird lang kasi parang, diba, parang kahit ikaw hindi ka nag-e-expect na masasaktan siya sa connection na to. Sinilaban mo siya or may mga ginawa kang action para ilaban tong connection na to. But, you know, pwedeng hindi nangyari yung mga gusto mo or dapat mangyari. And now, this person is nasasaktan kasi parang unti-unti ka na nagwi-withdraw or umaalis sa connection na to. So, what will happen in the future? You do have here the 10 of Cups. Six of Cups. The Sun, okay. The Queen and King of Pentacles is here. Ang nakukuha ko kasing energy, no? May happiness sa'yo. Sa inyo, actually. I can see, there's a twin flame connection, soulmate connection. The King and Queen of Pentacles, partner card yan eh. So, there's a twin flame or soulmate connection na pwedeng magkakaroon ng partnership, relationship. It has something to do with the past na parehong nag-grow yung parehong tao. Na magiging dahilan na kasi pareho na kayo nag-grow, okay na kayo. Now this time,
pag nangyari yung partnership sa inyo, nandun na yung magiging mas masaya kayo. Or mas mag-workout na yung partnership relationship this time kasi pareho na kayong mature. No? Ang problem, may masasaktan eh. Nine of Swords. The Temperance is here. And the Page of Cups. May masasaktan dito sa partnership or relationship na to. No? And with the Temperance, pwedeng siya yung person na matagal nang naghihintay or kung hindi man ganon, this could be a person na parang malaki yung mawawala sa kanya. And for some of you, it could be another person na involved dito sa connection ninyo. Kung may third person na involved, pwedeng yun yung masasaktan dito sa connection na to once na nagkaroon ng partnership or relationship sa inyo. Or kung hindi man third party, it could be someone in the family or someone na against sa connection or sa relationship na to. Parang ganun. May masasaktan siya eh. Kasi feeling niya malaki na wala sa kanya kaya siya masasaktan. And honestly, hindi ko masabi kung part mo yun, sa side mo ba yun or sa side niya. Basta may masasaktan sa connection ninyong dalawa. Okay? So thank you for watching. I love you all and bye-bye.